What's up mga tropa? Scooter Kid ulit. Tignan nyo naman kung gaano ka-gorgeous tong crystal effect natin na kulay candy purple at candy yellow. Sobrang angas mga tropa. Apakabangis talaga ng samurai paint. Samurai paint lang, sapat na tropa. Kung gusto mong malaman kung paano ginawa ito, panoorin mo yung buong video tropa para makakuha ka ng idea na sa ganon, magaya mo sa mga DIY projects mo. At syempre, bago natin simulan to, shoutout sa Samurai Paint Philippines. At ito yung dalawa nating Honda Click i125 na front top cover mga tropa. Tapos na nating applyan niya ng primer. Ginamit natin dyan, Surfacer UC H210 no? Pero syempre, pwede ka rin gumamit ng 2K04 na epoxy surfacer. So, pinatuyo natin mabuti. Ngayon naman, bubugahan natin to ng sparkling silver mga tropa. Ang code ng sparkling silver, 391701. 2 to 3 codes ang ilalagay natin dito mga tropa para solid na solid siya. Pinatuyo nating maigi at ngayon naman nag-wet sanding tayo. Gamit natin number 800 na liha. Pinaka-importante to mga tropa, dapat wala kayong mamimiss na part. Dapat mapadaanan nyo lahat yan ng liha para hindi dumulas yung CFX solution natin. At habang pinapatuyo natin to, maghahalo tayo ng Crystal Effect Solution. Gamit natin Urea Fertilizer 4600. Meron tayong hot water. Meron din tayong dishwashing liquid. So, ang mixing ratio nito mga tropa, 1:1. Kung gaano karami yung Urea Fertilizer, ganun din kadami yung mainit na tubig. So, ang gagamitin ko ditong measuring cup, itong lagayan ng cup noodles, naglagay ako ng isang cup ng Urea Fertilizer. Alright, sali natin and then lalagyan naman natin ng isang cup din na mainit na tubig. Mainit na tubig kailangan mga tropa para ma-dissolve yung urea fertilizer. Ngayon, kung hindi agad-agad na-dissolve yan or merong natira, pwede nyo ring isalang yan sa kalan para uminit ulit yung tubig. And then, after mahalo at ma-dissolve yung mga granules ng fertilizer, pinatakan natin yan ng dishwashing liquid. 3 hanggang 5 patak, okay lang yan mga tropa. So ayan, ready na to. Okay, so ready na tayo no. Ito na yung front top cover natin. Pinatuyo natin mabuti yan mga tropa. At ito yung mga gagamitin natin. Crystal Effect Solution, isinalin ko lang sa plastic bottle para mas madaling ibuhos. At ito pa yung isa natin gagamitin no. Crystal Effect Solution din to mga tropa, kaya lang pinatuyo natin yan. So pag natuyo kasi yan, nakita mo, solid, parang mga asin yan. Mamaya, papakita ko kung paano gamitin yan. So ngayon, pwede na tayong magbuhos nitong Crystal Effect Solution natin dito sa front top cover. So mga tropa, no, kapag bubuhusan nyo na, siguraduhin nyo lang na malalagyan lahat, mababasa lahat. Nang sa ganon, wala tayong ma-miss na part, no. So okay na to. Patutuyuin lang natin dito or patutuluin natin. Tapos ito namang isa. So kaya tayo gumagamit ng batya or planggana para masalo yung mga excess na Crystal Effect Solution. Nang sa ganon, magamit pa natin yan sa mga susunod na project. Tanghaling tapat ngayon at mainit na mainit ang panahon. So after lang ng ilang segundo mga tropa, after natin buhusan to ng CFX solution natin, pwede na natin itong dut-dutin ng screwdriver. So yung screwdriver natin mga tropa, binasa natin yung dulo. Tapos idunut-dut natin dito sa CFX solution na pinatuyo. Ito yung parang solid mga tropa no, yung parang nag-asin na siya. Idudut-dut natin yan dito sa binuhusan natin o doon sa front top cover natin. Kaya natin ginagawa yan nang sa ganon, yung dinut-dut natin mga tropa, doon magsisimula yung parang nababasag or yung nagka-crack. Mamaya makikita nyo yan. Kahit naman hindi nyo yan tut-dutin mga tropa, magkakaroon pa rin ng mga crack yan ano. Kaya lang, maliliit. Pagka tinusok nyo ng screwdriver, mas malaki yung mga linya. At after lang ng ilang mga minuto mga tropa, eto na siya, nagsimula na siyang mabasag or nagkakaroon na ng mga crack no. So kung mapapansin nyo, yung dinut-dut natin, doon nagsimula, doon sumentro yung parang crack niya. So ibig sabihin, effective yung ginawa natin na technique ano. Kasi nga kung hindi mo dudut-dutin to ng screwdriver, maliliit lang yung mga linya. So para mas maganda at ma-achieve natin yung magandang
effect, nung crystal effect natin, dapat mahahaba yung linya. At wala pang 10 minuto, no? Dahil nga napakainit ng panahon. Tingnan nyo mga tropa, natuyo na at napuno na ng mga crack itong crystal effect natin. So eto na siya. So ready na to mga tropa, no? Pwede na tayo magbuga ng Black 30109. Itong ibinubuga natin mga tropa. Ang technique naman dito, dapat manipis na manipis lang mga tropa. Ibig sabihin, very light coat lang mga tropa. Parang mist coat nga lang to eh. At pinatuyo nating mabuti yan mga tropa. O eto, ganito dapat mga tropa, no? Tignan nyo, sobrang nipis ng black. Diba? Halos visible pa rin yung silver. At ngayon, kakaskasin natin to mga tropa. Gamit natin Scotch-Brite, tubig na may kaunting sabon. Dapat alalay lang yung pagkaskas nyo mga tropa. Huwag nyo panggigilan. Madali namang matatanggal yung black nyan at lalabas na rin yung mga linya na magkakaroon ng mga design. Yung mga linya at yung mga black na natanggal mga tropa, yun na yung pinaka-design natin, ano. So, dapat alalay lang yung pagkaskas nyo kasi po pwedeng mapudpud yan pagka sobrang gigil nyo. Hindi na magpapantay-pantay yung mga linya. Hinugasan nating mabuti at saka natin pinatuyo. At eto na siya mga tropa. Ready na to. So silipin muna natin bago natin kulayan. So tignan nyo yung effect. Parang 3D na. Ang ganda mga tropa. Ngayon kung gusto mo ng silver at black na kombi lang, pwede mo nang i-top coat clear to mga tropa. Pero itong project natin, lalagyan natin to ng kulay ube at kulay mangga. Game, kulayan na natin to. Ito yung mga gagamitin natin, Candy Yellow YO16 at Candy Purple CD032. Tagtatlong coats ang ginawa natin dun sa Candy Purple natin at saka dun sa Candy Yellow natin mga tropa. So, pinatuyo natin mabuti. Ngayon naman, magbubuga na tayo ng top coat clear. Ang gagamitin natin, K1K na clear mga tropa. Pero syempre, pwede ka rin gumamit ng 2K01 na clear. At eto na, finished product niyan mga tropa. Ang bangis! Ginawa natin doon sa K1K na clear na top coat. Nagbuga tayo, 2 coats. Tapos pinatuyo nating mabuti. After matuyo, nag-wet sanding tayo, number 800. Saka tayo nagbuga ulit ng final coat ng K1K na clear wet application. At eto resulta mga tropa. Angas, di ba? So ayan mga tropa, sana nagustuhan nyo itong vlog na to. Sana nakakuha kayo ng kaunting idea at kaunting kaalaman kung paano gumawa ng crystal effect gamit ang urea fertilizer. At again, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Scooter Kid, subscribers, followers, lalong-lalo na doon sa mga star senders. Maraming salamat mga tropa. At syempre, maraming salamat sa Samurai Paint Philippines. So, paano mga tropa? Kita-kits ulit tayo next video. Yung mga request nyo, iisa-isahin natin. Ride safe palagi. Peace!